Una, ipinaalam ang mangyayari. Bakit naman ito ang ating unang punto? Sabi po ng verse 21, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Tinawag niya, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang mangyayari. Ito ang magaganap. Ito ang aking sasapitin. Ito ang aking magiging kalagayan. Alam ng Panginoon yun bago pa lang siya bumaba sa lupa. Nasa langit pa lang siya, sa piling ng kanyang ama, ang kanyang pagpanaog sa lupa, ang kanyang pagdating sa lupa, ang kanyang pagpunta sa mundo, ang kanyang pagparito, oriented siya. Saan siya oriented? Sa kanyang misyon. So napakahalaga din sa ating buhay, Kristiyano, mananampalataya, mga naglilingkod, na dapat tayo ay mission-oriented. Na kapag naglingkod ka sa Panginoon, hindi puro sarap, hindi puro ginhawa, hindi puro halo-halong malamig, hindi puro milkshake tea, hindi mga soft drinks na may yelo. Minsan, kailangang dumaan ka din sa pagkauhaw, walang mainom, walang ibulsa, walang makain, walang babirienda. Oriented tayo dapat doon eh. Anyway, una, ipinaalam ang mangyayari. Ano ang kanyang ipinaalam? Na siya ay magdaranas ng maraming hirap. Ang sabi pa nga dito, dapat akong magtungo sa Jerusalem. Pupunta pa siya. Ako kaya, ikaw, sabihan ka, o ikaw, Jerry, pumunta ka sa Marawi. Sorry for the word. Pumunta ka doon, sapagkat ikaw, pagdating mo doon, habang nangangaral ka, sisibatin ka. Habang nagpipreach ka, babarilin ka. Diba? Habang nangangaral ka, bubugbugin ka, susuntukin ka. Sa palagay nyo, pupunta pa kaya ako? Huwag na lang, kayo na lang. Pwede ba, iba na lang? Siguro pagkatanggap ko ng vision order ko na ako'y pupunta doon, siguro sasabihin ko, pwede ba, iba na lang muna. Huwag na lang muna. Kaya lang ako po, nung maglingkod talaga sa simula't simula, wala po talaga akong tinatanggihang lugar. Wala akong tinatanggihang gawain. Kung saan ako ilagay, kung ano yung makita ko na mission order, kung ano yung nakalagay na lugar na aking pupuntahan, hindi po ako nagdadalawang isip na puntahan. Hindi po ako nagdadalawang isip na sila'y paglingkuran. Hindi ako nagdadalawang isip na bumiyahe patungo sa lugar na yun. Bakit? Kasi, nung ako po yung maglingkod, mission-oriented po ako eh. Si Jesus ganun eh. Ang kanyang pagdating sa lupa, mission-oriented siya, na siya ay magdaranas ng maraming hirap sa kamay, nino? Ng mga pinuno ng bayan. Tingnan po ninyo. Sino bang tinutukoy niya ng mga pinuno ng bayan? Eh di ang mga matatanda ng bayang Israel, ang kanilang mga ninuno, o ng mga nabubuhay ng mga panahon na yun, yung mga henerasyong may edad na matatanda, na itinuturing, iginagalang, nire-respetong nangunguna sa bayang Israel. Sino ang magpapapatay sa kanya? Sino ang magpaparanas ng hirap? Mga pinuno. O, diba? Mga leader, mga tagapanguna. I-expect mo na ang minsang nagdadating o minsan ipinahihintulot ng Diyos na mga namumuno, mga nangunguna, mga leader natin, ang siyang magpaparanas ng mga hirap sa ating buhay. Pero kailangan natin gawin. Ano ang sabi ng Panginoon? Kapag pinagpasan ka ng 1 kilometro, pasanin mo ng 2. O, di ba? Pag sinampal ka sa kabila, iharap mo pa ang kabila. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, gagantihin ng mabuti. Hindi paghihigantihan, kundi gagantihan ng mabuti yung mga taong gagawa ng masama sa atin. Yung magpaparanas ng hirap sa atin. O, di ba? Siguro marami sa inyo ngayon ang dumaranas ng pagpapahirap ng mga taong nasa unahan natin, nasa pangingibabaw natin, mga taong kinikilala natin, mga taong nasa mataas na posisyon. Normal yun eh, si Jesus nga, nadaanan yun eh. Hindi mo dapat iwasan, hindi natin dapat iwasan. Kailangan pagdaanan natin yun. Minsan ibubuli ka pa nga eh, di ba?
Pero atin-atin lang yun. Kaya mo yun. Kasama mo si Lord. Diba? Yan sa mga nasa live, kaya niyo po yan. Diba? Kaya natin yan. Basta kasama natin ang ating pala. Ano pa ang kasunod? Dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan at mga punong pari. O, tinan nyo ha. Yung mga pinuno ng bayan ay mga taong nasa politika, nasa side ng gobyerno. Ngayon naman, may binabanggit ang Panginoon, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ito naman, ang tinutukoy ni Jesus na magpapahirap sa kanya, na mag-uudyok na siya'y patayin, ay nasa kabilang side ng relihiyon. Ano yung isang nasa side? Sa politika, sa gobyerno. Sa kabilang side naman, nasa side ng relihiyon. Mga taong naglilingkod, mga taong nasa templo, mga taong maalam sa salita ng Diyos. Mga taong nagsasabing sila yung mga tagasunod ng Panginoon. Tingnan po ninyo, ang mga uusig at magpaparanas ng hirap kay Jesus ay mga taong nasa politika, mga taong nasa gobyerno. Ikalawa, mga taong nasa relihiyon, nasa mga paglilingkod. Ang ibig sabihin niyan, mga kasamahan natin. Kaya huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang magtanong ng marami. Brad, di ba dapat sila yung mga example natin kasi matatagal na sila? Hindi. Minsan ipapahintulot ng Diyos na sila din ang gamitin para subukin ka, para kinisin ka, para tingnan kung hanggang saan ang tatag at tibay ng iyong paglilingkod at pagpapatuloy sa ating Panginoon. So, ipinaalam na ni Jesus ang mangyayari. Kanino? Sa kanyang mga alagad. Sabi niya, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Ito yung pinaka-worst na narinig ng mga alagad. Ano yung pinaka-worst na narinig ng kanyang mga alagad? Sa kabila ng mga panahon na yon na siya'y sikat, kinikilala, kahit saan magpunta, dinudumog ng mga tao, gumagawa ng himalat kababalaghan, bumubuhay ng patay, nagpapakain ng libu-libong tao, lumalakad sa ibabaw ng tubig, nagpapalayas ng masamang espiritu. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang sinasabi ni Jesus ngayon, siya ay ipapapatay. Tingnan po ninyo. Pinaka-worst yun na narinig. Kaya ano ang sabi ng mga alagad? Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y muling mabubuhay. Verse 22. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos kailanman. Hindi yan mangyayari sa inyo. Kinokontra niya, di ba? Pero ito ang magandang sagot ng ating Panginoon. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ano ang tawag niya at address siya kay Pedro? Satanas. Sino ba si Satanas? Hindi ba siya opposer? Hindi ba siya yung rebelde? Hindi ba siya yung lumaban sa Diyos? Ang isa pa pong kahulugan ng pagiging Satanas dito, hindi yung personalidad ni Satanas ang tinutukoy ni Jesus para kay Pedro. Ang tinutukoy na Satanas ni Jesus kay Pedro ay yung pagiging hadlang na masunod ni Jesus yung kalooban ng kanyang ama. Kaya ang tawag niya ay Satanas sapagkat ang isang katangian po ni Satanas ay tuksuhin tayo, tuksuin ang tao na hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ni Jesus. Hindi yung personalidad na pagka-person, pagka-tao o pagka-demonyo, pagka-Satanas ni Satanas ang gusto niyang tukuyin. Hindi inilalapat ni Jesus yung kaanyuan ni Satanas kay Pedro. Ang inilalapat lamang ni Jesus, kaya niya inaddress na siya'y Satanas sapagkat si Satanas ang palaging umuudyok, tumutukso sa tao na suwayin at tuparin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya nga ang sabi niya rito, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Kasi kailangang daanan ng Panginoon yun eh. Kailangang sapitin ni Jesus yun. Kailangan siya'y magdusa. Kailangan siya'y maghirap. Kailangan siya'y mamatay. Sino ang mga magpapapatay sa kanya? Mga pinuno ng bayan. Mga lingkod na naglilingkod sa templo. Mga saserdote, mga pariseo, mga tagapagturo ng kautusan. Dapat niya itong daanan.
Kaya kung pipigilan ito ni Pedro, hindi magaganap na masunod ni Jesus yung kalooban ng Ama at hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan sa pagkamatay at pagbubuwis ng buhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya yan yung una, ipinaalam ang mangyayari. Minsan, sa ating buhay paglilingkod din, nire-reveal na ng Panginoon yung mga pwedeng mangyari sa hinaharap Ipinapaalam na ng Panginoon yung mga bagay na mangyayari sa atin sa hinaharap na hindi ipinapaalam sa iba. Privilege po yun, mga kapatid. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send your letter.